Tara, samahan nyo naman ako ngayon gumawa ng sugar cookies. 6 na ingredients lang ang kailangan at ang pinakamahalaga ay room temperature ang inyong butter. Sayang lang at hindi ko pala nakuha na ng video ang pinakaunang step. Nung mayari ko nga ang ating cookie dough, ibibilot ko lang muna siya sa cling wrap at ilalagay ko sa rep na mga 30 minutes o hanggang 1 oras. Basahin nyo sa comment below ang mga ingredients. Kumuha lamang ako ng baking paper at doon ko nga siya mamasahin. Dining sa proseso na to, ako medyo natagalan dahil sinisiguro kong flat at even ang mga cookie dough natin. At kapag nga may mga offcuts kayo, huwag nyo itatapon, pwede pang magamit yan. Nung happy na ako sa kanya itsura at sa kapal, transfer ko siya sa isang baking tray at lalagay ko muna sa fridge na mga 1 hour ulit. Mas madali kasi mag-cut kapag ang ating cookie dough ay medyo matigas. Hindi siya hassle gawin kaya very recommended talaga. Kapag ilalagay nyo na sila sa baking tray, huwag nyong pagdikit-dikitin masyado dahil aalsa pa sila gawa ng baking powder. At nga pala, huwag nyong kakalimutan i-preheat ang inyong oven sa 160 degree. Napakahalagang bagay na napansin ko sa pagbe-bake ay yung malaman nyo ang inyong oven. Ano ba rin ibig kong sabihin? Katulad na tong oven ko na to, ang pinakamainit niyang lugar ay nasa bandang kanan. Kaya hindi ko masyadong ilalagay doon yung aking mga cakes. At laging nakasetting ang aking oven sa pagbe-bake sa fan force. Ito namang hinuhulma ko yung ating marshmallow fondant. Ilalagay ko sa comment below yung link kung paano paggawa nire. Dahil pang baby shower ire at pang baby gender reveal, yung kapatid ko umorder online ng mga pang customized cookie topper. O diba, ang lakas makasosyal. Nakakatuwa nga at may pang cookie cutter ka na at may pang-embroidered ka pa. Patsagaan nga sa paggawa na rin at dahil mga individual nga. So matotal, nakagawa yata ako ng mahigit 100 sugar cookies. Kaya subukan nyo minsan, magandang pang negosyo rin. Lalo na kung may mga gamit ka. Sa paglalagay ng ating fondant doon sa ating cookies ay pinapahiran ko lamang ito ng tubig ang likod. Mas okay pa siyang gamitin lalo na kung may mga allergy yung ibang kakain tulad ng lalagyan pa ng mga rose water, ekeme root. At dinahandahan kong i-press down yung mga gilid para namang kapit na kapit. Ganun rin ang ginawa ko sa isa pang shape hanggang sa matapos. Yung ating cookie dough ay hindi gaano katamisan dahil nga yung ating fondant ay it's already matamis na. Kaya naman magbabalanse ang kanyang flavor. At ito nga ang napili ng aking kapatid. Lagyan ko nga raw ng gold leaf. Napakasimpleng design lamang ang gusto niya pero elegant ang dating. Nirest ko muna siya ng mga 30 minutes pagkatapos ko siyang designan. O diba, ang gandarang pambenta. Mabuti nga ako at meron ako nabili ng mga cellophane plastic na sakto lang sa kanyang mga sizes. At ang kinagandahan din, meron pa siyang sariling seal. Kaya naman bongga. Kung nakaabot ka sa video na to ay maraming po salamat sa panonood, sa pagla-like at sa pag-share ng aking mga videos. Shoutout po sa ating mga new followers. Happy baking!